ang tunay na mabuting pakikitungo sa kapwa, pagtulong, pagdamay, at pagmamalasakit. Katamtaman, masaya at puno ng positibong enerhiya. Nagsisimula sa malinaw na tunog ng gitara at kaunting tambol. Masigla ang daloy, parang simpleng tahanang tugtugan. Mas malakas sa koro, nagpapakita ng saya sa pagtulong sa kapwa. Sa bawat taong nakakasalamuha natin, may pagkakataon tayong magbigay ng kabutihan. Hindi kailangan ng maraming salapi o yaman, sapat na ang pagmamalasakit at pusong bukas. Kapag may nangangailangan, ating iaabot ang kamay. Kapag may nasaktan, ating damayan ng tapat. Ito ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa. Pag-ibig at tulong na walang hinihintay na kapalit. Mabuting pakikitungo sa kapwa, ang susi sa payapang mundong ating ginagalawan. Magbigay ng ngiti, magbigay ng tulong, ito ang biyayang bumabalik sa atin ng marami. Kapag tayo ay mabuti sa iba, ang mundo ay magiging mas maliwanag at masaya. Huwag magtago ng kabutihan sa loob, ipakita sa gawa, hindi lang sa salita. Ang bawat maliit na bagay na ating ginagawa ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Ang pagiging mabuti ay hindi naghihintay ng oras. Gawin ito araw-araw, saan man tayo naroroon. Dahil ang taong may mabuting puso ay minamahal at pinapahalagahan ng lahat. Mabuting pakikitungo sa kapwa, ang susi sa payapang mundong ating ginagalawan. Magbigay ng ngiti, magbigay ng tulong, ito ang biyayang bumabalik sa atin ng marami. Kapag tayo ay mabuti sa iba, ang mundo ay magiging mas maliwanag at masaya. Hindi mahalaga kung sino ka o anong estado, ang pagiging mabuti ay para sa lahat ng tao. Sa bawat hakbang, sa bawat pagkakataon, ipakita ang kabutihan na galing sa puso. Mabuti sa kapwa, mabuti sa lahat. Ang liwanag ay nagsisimula sa atin. Ang kahalagahan ng paggalang at pagpapakita ng magandang asal sa lahat ng tao. Mabagal, malinaw at madamdami, duration 3 minutes. Gitara at piano, malinis at malinaw ang tunog. Payapa ang daloy, parang isang mahalagang aral. Hindi masyadong malakas, pero ramdam ang bawat salita. May isang bagay na hindi matatawaran,
yung paggalang at magandang asal na dala-dala natin. Kahit anong gawin, kahit saan magpunta, ito ang yaman na mananatili sa atin habang buhay. Sa matanda man o bata, sa mayaman o mahirap, ang paggalang ay dapat ibigay sa bawat nilalang. Hindi nakikita ang katayuan sa buhay, kundi ang pagkatao na dapat nating pahalagahan. Magalang at respetado sa lahat ng tao, ito ang tamang paraan ng pakikisama. Ang salitang po at opo ay hindi lamang salita, ito ay pagpapakita ng ating pagkatao. Kapag may respeto sa isa't isa, ang ugnayan ay magiging matibay at wagas. At wagas. Huwag manghusga base sa itsura o pangalan, kilalanin muna ang tao bago magbigay ng hatol. Ang paggalang ay nagsisimula sa sarili. Kapag iginagalang mo ang iba, iginagalang mo rin ang iyong sarili. Maging magalang sa usapan at kilos, ito ang magbubukas ng maraming pinto ng pagkakaunawaan sa bawat pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang magandang asal na magiging tulay sa pagkakibigan. Magalang at respetado sa lahat ng tao, ito ang tamang paraan ng pakikisama. Ang salitang po at opo ay hindi lamang salita, ito ay pagpapakita ng ating pagkatao. Kapag may respeto sa isa't isa, ang ugnayan ay magiging matibay at wagas. At wagas. Ang paggalang ay hindi mahal, pero napakamahalaga. Ito ang nagpapatibay sa ugnayan ng bawat tao. Kaya itanim sa puso ang magandang asal upang ang mundo ay maging mas maayos at payapa. Magalang at respetado, ito ang susi sa magandang samahan. Magalang at respetado sa lahat ng tao, ito ang tamang paraan ng pakikisama. Ang salitang po at opo ay hindi lamang salita, ito ay pagpapakita ng ating pagkatao. Kapag may respeto sa isa't isa, ang ugnayan ay magiging matibay at wagas. At wagas. Ang pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat isa, sa pananaw, ugali at katangian. Katamtaman, masaya at payapa. Duresyon gitara, may halong plauta. Parang kwentong bayan, madaling damhin. Sa mundo ay maraming tao, iba-iba ang anyo, iba ang isip, iba ang pananaw, iba ang ugali. Mayroong tahimik, mayroong masigla, mayroong mabait, mayroong iba. Ang nakasanayan, hindi lahat ay katulad natin sa lahat ng bagay. Pero ito ang ganda ng ating pagkakaiba-iba. Dahil kung pare-pareho lang tayong lahat, ang mundo ay magiging boring at walang kulay. Tanggapin ang pagkakaiba ng bawat isa. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan.
Huwag husgahan ang tao sa kanyang itsura. Kilalanin muna siya at kilalanin ang kaniyang puso. Ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kapwa. Kahit na magkaiba tayo ng paniniwala, kahit na magkaiba tayo ng kultura, maaari pa rin tayong magkasundo at magkaintindihan. Basta may pusong bukas at may pagmamahal, matuto tayong makinig sa salita ng iba. Igalang ang kanilang opinyon at damdamin, dahil ang bawat tao ay may karapatang magpahayag, at ang bawat isa ay may halaga sa paningin ng Diyos. Tanggapin ang pagkakaiba ng bawat isa. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Huwag husgahan ang tao sa kanyang itsura. Kilalanin muna siya at kilalanin ang kanyang puso. Ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kapwa. Ang pagkakaiba ay regalo mula sa may kapal, upang tayo ay matuto at lumago bilang tao. Kaya huwag matakot sa kung sino ang katabi mo. Magkaintindihan tayo at magmahalan. Iba-iba man, magkakasundo pa rin. Pagkakaiba ay yaman sa ating samahan. Ang masamang katangian ng pagiging masungit, maingay, at mahirap pakisamahan. Mabagal, mabigat ang damdamin. Mga taong mahirap pakisamahan, laging mainit ang ulo, laging masungit ang kilos. Walang oras para makinig sa iba, laging sarili ang iniisip, walang pakialam sa iba. Ang bawat usapan ay nagiging away, ang bawat pakikipag-ugnayan ay nagiging mabigat. Sila ay nagdudulot ng lungkot at gulo sa paligid ng mga taong nakakasalamuha nila. Ang pagiging masungit ay hindi magandang katangian, nagpapatayo ng pader sa pagitan ng tao. Ang masamang ugali ay nagpapalayo ng magkakaibigan at nagdudulot ng hirap sa bawat ugnayan. Kaya itama ang sarili, baguhin ang ugali, upang ang pakikisama ay maging masaya at payapa. Hindi masamang magkaroon ng sariling opinyon, pero wag itong gawing dahilan para maging masama. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Ito ay tanda ng
at nagdudulot ng hirap sa bawat ugnayan. Kaya itama ang sarili, baguhin ang ugali, upang ang pakikisama ay maging masaya at payapa. Ang mundo ay masaya kapag ang tao ay mabuti. Kaya itama ang maling gawi sa ating sarili. Maging mahinahon, maging mabait, at maging maunawain. Ito ang susi sa magandang pakikisama. Masungit na ugali dapat itama, maging mabuti para sa lahat. Ang katangian ng pag-iisip lamang sa sarili at hindi pagpapahalaga sa kapwa. May mga taong ang lahat ay para sa sarili. Ang lahat ng desisyon ay nakabase sa sariling kapakanan. Hindi nagtatanong kung ano ang kailangan ng iba. Hindi nagmamalasakit kung sino ang masasaktan. Ang tagumpay para lamang sa kanya, ang tulong ay ibinibigay lamang kung may kapalit. Ito ang uri ng tao na walang pakialam sa damdamin at buhay ng mga taong nasa paligid. Ang pagiging makasarili ay hindi magandang katangian. Nagpapalayo ng tao at nagdudulot ng gulo. Ang tunay na yaman ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kapag nag-iisip ka lamang sa sarili, hindi mo mararanasan ang tunay na ligaya. Ang buhay ay hindi lamang para sa sarili, ito ay para sa pagtutulungan at pagmamahalan. Kapag nagbigay ka sa iba, ikaw din ang pinagpapala. Ang kabutihan ay bumabalik sa iyo ng higit pa. Kaya itigil ang pag-iisip lamang sa sarili. Simula ng mag-isip din para sa kapakanan ng iba. Dahil ang taong nagmamahal at tumutulong ay may malaking puwang sa puso ng marami. Ang pagiging makasarili ay hindi magandang katangian. Nagpapalayo ng tao at nagdudulot ng gulo. Ang tunay na yaman ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kapag nag-iisip ka lamang sa sarili, hindi mo mararanasan ang tunay na ligaya. Ang mundo'y mas maayos kapag tayo ay nagtutulungan. Kaya baguhin ang sarili, maging bukas ang isipan. Ang tunay na tagumpay ay kapag ang lahat ay masaya, at kapag ang bawat isa ay natutulungan. Makasari, dapat baguhin, magbigay,
magmahalan. Ang katangian ng pag-iisip lamang sa sarili at hindi pagpapahalaga sa kapwa. May mga taong ang lahat ay para sa sarili. Ang lahat ng desisyon ay nakabase sa sariling kapakanan. Hindi nagtatanong kung ano ang kailangan ng iba. Hindi nagmamalasakit kung sino ang masasaktan. Ang tagumpay para lamang sa kanya. Ang tulong ay ibinibigay lamang kung may kapalit. Ito ang uri ng tao na walang pakialam sa damdamin at buhay ng mga taong nasa paligid. Ang pagiging makasarili ay hindi magandang katangian. Nagpapalayo ng tao at nagdudulot ng gulo. Ang tunay na yaman ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kapag nag-iisip ka lamang sa sarili, hindi mo mararanasan ang tunay na ligaya. Ang buhay ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay para sa pagtutulungan at pagmamahalan. Kapag nagbigay ka sa iba, ikaw din ang pinagpapala. Ang kabutihan ay bumabalik sa iyo ng higit pa. Kaya itigil ang pag-iisip lamang sa sarili. Simula ng mag-isip din para sa kapakanan ng iba. Dahil ang taong nagmamahal at tumutulong ay may malaking puwang sa puso ng marami. Ang pagiging makasarili ay hindi magandang katangian. Nagpapalayo ng tao at nagdudulot ng gulo. Ang tunay na yaman ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kapag nag-iisip ka lamang sa sarili, hindi mo mararanasan ang tunay na ligaya. Ang mundo ay mas maayos kapag tayo ay nagtutulungan. Kaya baguhin ang sarili, maging bukas ang isipan. Ang tunay na tagumpay ay kapag ang lahat ay masaya, at kapag ang bawat isa ay natutulungan. Makasari, dapat baguhin, magbigay, magmahalan. Ang magandang katangian, magpagkakaroon ng malambot na puso at pagmamahal sa lahat. May mga taong may pusong malambot at mabuti, nagmamahal sa lahat ng walang pinipili. Sila ay nagbibigay ng ngiti sa bawat mukha, nagdadala ng liwanag sa mga madidilim na lugar. Kapag may nasaktan, sila ang unang tumutulong. Kapag may nangangailangan, sila ay nandyan palagi. Ang kanilang pagmamahal ay totoo at wagas. Ito ang uri ng tao na minamahal ng lahat.
Mapagmahal at maawain, pusong laging bukas, nagbibigay ng ligaya sa mundong malungkot. Ang kanilang mga kamay ay laging handang umalalay, ang kanilang mga salita ay puno ng pag-asa. Silang liwanag sa gitna ng dilim, ang tunay na halimbawa ng mabuting pakikipagkapwa. Hindi tumitingin sa yaman o sa katayuan, lahat ay pantay-pantay sa kanilang paningin. Ang sakit ng iba ay nararamdaman din nila, ang luha ng kapwa ay pinupunasan agad. Sila ay payapa at puno ng pag-unawa, wala silang galit, wala silang itinatagong sama. Ang buhay nila ay alay sa paglilingkod, upang ang mundo ay maging mas magaan at masaya. Mapagmahal at maawain, pusong laging bukas, nagbibigay ng ligaya sa mundong malungkot. Ang kanilang mga kamay ay laging handang umalalay, ang kanilang mga salita ay puno ng pag-asa. Silang liwanag sa gitna ng dilim, ang tunay na halimbawa ng mabuting pakikipagkapwa. Sana'y tularan ang ganitong katangian, ang magmahal at maawa sa kapwa-tao. Dahil sa huli, ang hindi natin ibinigay ay ang tanging bagay na dadalhin natin sa kabilang buhay. Ang pagmamahal na ibinigay ay mananatili bilang alaala ng kabutihan at wagas na pagkatao. Mapagmahal, maawain, maawain, ang susi sa payapang mundo. Ang halaga ng katapatan, hindi nagbabalat kayo. Sinasabi ang totoo at mapagkakatiwalaan. Katamtaman, payapa at puno ng kahulugan. Walang masyadong palamuti para lalong uminit ang mensahe. Sa mundong puno ng pagbabalat kayo, mahirap makahanap ng taong totoo. Maraming umingiti pero may ibang nasa isip. Maraming nagsasalita pero puro kasinungalingan lang. Pero may mga taong nananatiling tapat. Ang sinasabi ay tugma sa ginagawa. Walang itinatago, walang tinatago. Ang kanilang puso ay bukas sa lahat. Ang pagiging tapat ay tunay na yaman, hindi nabibili, hindi rin nawawala. Mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras, sinasabi ang totoo kahit masakit man.
mo. Kung mayroon man o wala kang halaga, ang kaibigan ay kaibigan pa rin. Mayaman ka man o nasa hirap ng buhay, sinasabi ang mali kapag may mali. Itinatama ang landas kapag naliligaw. Hindi ka pupurihin kung hindi naman tama, dahil ang totoo ay mahalaga sa kanila. Ang pagiging tapat ay tunay na yaman, hindi nabibili, hindi rin nawawala. Mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras, sinasabi ang totoo kahit masakit man. Ay, ito ang pundasyon ng magandang samahan. Kapwa nagtitiwala, walang takot at pangamba. Ang taong totoo ay laging iginagalang, dahil ang katapatan ay hiyas ng pagkatao. Ang tiwala ay mahirap makuha, madaling mawala, kaya ingatan ito habang nasa iyo pa. Maging totoo sa salita at sa gawa, dahil sa huli ang katotohanan ang laging nanaig. Ang taong tapat ay mananatili sa alaala, habang ang sinungaling ay makakalimutan agad. Tapat at totoo, walang daya, ang tunay na kayamanan. Ang katotohanan tungkol sa mga taong mabait lang kapag may kailangan, at mandaraya kapag nakatalikod ka. Mabagal, damang-dama ang seryosong mensahe. May mga taong parang kaibigan kapag kaharap mo, puro puri at magagandang salita ang sinasabi. Pero kapag nakatalikod ka at wala ka na, iba na ang sinasabi, iba na ang ginagawa. Mabait lang sila kapag may kailangan, kapag may makukuha, kapag may mapapakinabangan. Pero kapag wala ka ng halaga sa kanila, biglang magbabago, parang hindi kayo magkakilala. Ang pagiging langis at madaya ay masakit na katotohanan, nakakasugat ng puso, nakakasira ng tiwala. Ang ngiti ay peke, ang samahan ay laro. Nandyan lang sila habang may pakinabang ka. Kapwa mo dapat sana ay sandalan, pero nagiging dahilan pa ng iyong pagkadapa. Ito ang uri ng taong dapat iwasan, dahil ang kanilang pagmamahal ay hindi totoo. Mandaraya sila sa usapan at sa gawa, gagamitin ka para sa sariling kapakanan. Hindi sila tapat sa anumang bagay, ang lahat ay palabas lang at pagkukunwari. Akala mo ay kasama mo sa hirap at ginhawa, pero sila pa ang magtutulak sa iyo pababa. Marunong silang magbalat kayo at
likod ng magandang muka at matamis na salita. Ang pagiging langis at madaya ay masakit na katotohanan. Nakakasugat ng puso, nakakasira ng tiwala. Ang ngiti ay peke, ang samahan ay laro. Nandyan lang sila habang may pakinabang ka. Kapwa mo dapat sana ay sandalan, pero nagiging dahilan pa ng iyong pagkadapa. Ito ang uri ng taong dapat iwasan, dahil ang kanilang pagmamahal ay hindi totoo. Mas mabuti pang magkaroon ng kaunting kaibigang tapat, kaysa marami pero puro lang pala at madaya. Ang katotohanan ay laging lalabas din, at ang mga mandaraya ay mapapahamak din sa huli. Kaya maging matalino sa pagpili ng kasama, upang hindi masaktan at hindi maloko. Langis at daya, huwag tularan, maging totoo sa kapwa-tao. Ang masamang ugali ng pagmamalaki, pagmamalabis, at pagtrato ng masama sa mga nasa mababang kalagayan. Katamtaman hanggang mabilis, puno ng damdamin na babala. Duray sa kanila, sila lang ang mahalaga. Ang iba ay parang basura na walang halaga. Mababa ang tingin, masamang pakikitungo, dahil akala nila'y higit sila sa iba. Ang pagiging mapagmalaki Ay hindi dangal, kundi isang kasalanan sa kapwa-tao. walang taong higit sa kapwa nila lang. Lahat ay pantay-pantay sa mata ng may kapal. Yaman at pangalan ay lilipas din, pero ang pagkatao ay mananatili. Huwag mamalakas, huwag mamaliit, dahil ang lahat tayo ay magkakapwa lamang. Akala nila ay habang buhay na ang yaman. Akala nila ay laging sila ang nasa itaas. Hindi nila alam na ang buhay ay gulong, ngayon ay mataas, bukas ay nasa ibaba na rin. Masakit ang kanilang salita at kilos, nagdudulot ng luha at sakit sa damdamin. Hindi marunong gumalang sa
mata ng may kapal. Yaman at pangalan ay lilipas din, pero ang pagkatao ay mananatili. Huwag mamalakas, huwag mamaliit, dahil ang lahat tayo ay magkakapwa lamang. Ang tunay na dakila ay marunong magpakumbaba. Ang tunay na mayaman ay marunong gumalang. Huwag hayaang sirain ng yaman ang pagkatao, dahil sa huli hubad tayong lahat sa mundong ito. Ang dala lang natin ay ang ating ginawa, kung mabuti man o masama sa kapwa. Magpakumbaba, umalang sa lahat. Walang higit, walang mas mababa. Ang buod at tamang paraan ng pakikipamuhay, pagtutulungan, paggalang, at pagmamahalan sa lahat. Mabilis at matatag, parang awit ng pagkakaisa. Malakas na gitara, tambol at himig na masigla. Puno ng pag-asa at liwanag mula simula hanggang wakas. Dam-na-na-na, dam-na-na-na-na, dam-na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 , dam-na-na-na, dam-na-na-na, ang tunay na ang tunay na pakikipagkapwa ay hindi mahirap. Nasa pagiging mabuti at pagkakaroon ng puso. Gumalang sa matanda, Mahalin ang bata, tumulong sa nangangailangan. damayan ang may sakit, Huwag humusga, huwag magmataas. maging tapat, maging totoo. Maging mabuti, ito ang susi sa mapayapang pamumuhay, kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan. Ito ang tunay na pakikipagkapwa-tao, pagmamahal at respeto sa bawat nilalang. Magkaiba man ng ugali at pananaw, magkakaintindihan dahil may pagmamahal. Ang mundo ay magiging maganda at masaya kung ang bawat isa ay mabuti sa kapwa. Ito ang pamana natin sa susunod na henerasyon, ng payapa at maayos na ugnayan ng lahat. Hey! 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 Tanggapin ang kahinaan, pahalagahan ang lakas. Maging bukas ang isipan sa opinyon ng iba, kahit magkaiba